and nakikita rin po ulit pawn shops as well, ibibigay na rin po ng mga insurance, micro-insurance. So, siguro po, or pumunta lang po tayo sa kilala natin. Hindi po yung pinakilala na. Establish na sa ipinakilala pa lang. Siguro yung iba po pwedeng nag-start pa na maaari naman po. Pero siguro po dahil pinagigirapan natin ng pera, hindi naman pagsisimot na. Diba? Yung kilala na po. Ayan, kilala po tayo. Yung iba po, kaya medyo, ako believe, sa pagkuha po ng insurance, ay dahil sa hirap ng pag-claim. Yan po yung mga, bibigay ko yung pera ko yan, tapos pag kailangan ko na, hindi ko naman makulit. Yung mga ganun pong mentalidad, lalo na yung lolo ko actually, ayaw na naglalagay ng pera sa bangko, yung mga insurance. Kasi nga pag niya pera ko yan, kasi papahawak sa iba. Amalyan na lang, nasa Maria. Alam ko, wala ko yung maleta. Kasi walang ilang piraso. Pero, ano po natin, dito naman meron. Dito sa kanto. na magkaroon ng insurance. Pero nalalaglag nga rin, naalala ko dyan. Dito ako sa kabila. Kahit noon pa, di ba? Nalalaman. People and ang particular factors na nag-subject yung clinic natin. Now, pagdating naman sa pagpili, maganda po ngayon sa ating panahon doon, meron na po tayo internet, nabanggit kanina, ang guest natin Gcash, di ba, mga online. Punta pa po tayo sa website ng commission. Lalo po po lang from top insurance companies. Okay, so, sa survey, meron po is on, meron pang review, income, etc. Ang dami pong patingan dyan. So, if I may, siguro, tingnan po natin yung consistent over the years na Nasdaq comes in. It's still not up high. Ayan po. So, consistent po. Nandito ng ating mga insurance companies. Then, I would say na stable po ito mga insurance companies natin. So, yun ang aking masasabi po po. And of course, yung mga byways na mga matagal sa industry, yung mga 50 years, meron pa din mga 100 years, if not more than 100 years, then I think this would be the good ones to start. And if I may po, pang-ulit, kung tayo po ay kuha ng insurance, siguro maganda po parang grocery yan, no? Pagkumparahin po ninyo. So for example, kailangan nyo po ng 1 million na insurance. So, meron mo yung quotation from each and every, of those insurance companies, and then you compare yung ito-quote na premium sa inyo, para at sa end of the day, tingnan nyo po yung pasok sa budget. Again, para dito pang grocery yan. Napaka-practical ng mga binanggit natin ni Renzi. Maraming salamat po. Yan po si Renzi Violena, isang registered financial planner at founder po ng Wealth RT YouTube channel. Renzi, good afternoon and thank you very much po for joining the show. Thank you for having me. Have a nice day. Thank you, sir. Salamat po. Yan po ay napakaganda ng mga binanggit niya, no? Mag-invest tayo sa insurance. Kaya yung pag-ilig ng tama, yung liquidity mo, yung may magandang track record. Correct ka dyan sa DZMM. Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan dito sa Manika dyan sa DZMM. Ngayong araw naman po makakasama natin mula sa ABS-CBN Foundation Programa Henyo, si Brian Guardalupe, isang AI Automation Specialist, at si Dennis Marcon, isang professional software engineer. Hi! Naayos ka daw yung ano ba ito ano? AI automation specialist. Mga background naman. Yun na kaya kami natin AI o talaga nagpilita. Oo nga eh. Apply. Ano yung mga courses na apply para doon sa mga pero na AI na yung mga limitations lalo na sa field of medicine kasi that's kasi nga kami at kami sa show sabi pa rin yung kami na sa usap hindi resulta sa pagkita okay so may isang kanto tamang tatanong yung kahit kumbaga amin sa insura hindi normal lahat hindi pa naman sila yung walang nakikita so ayun na nga Sir Brian Guardalupe at sa AI automation specialist then for the
ng ABS Foundation. No, nagpakilala pa ako ng ABS Foundation nung nakipag-usap po kami sa kanila, no, naalaman po namin na may pangangailangan ang tinatawag ng mga PDL persons deprived of food, no, in terms of education. Ganun, ano? Hanggang umabot ng ang huling bagay po nila ay hanggang May 10. At ngayon po ito. At tayo po ay nakikibalita. At bukod po dyan, yung pang usapin, may kinalaman pa sa mga ibinibenta po mga produkto, lalo sa usapin ng mga labeling. Sa ating linya na po si Sir Steven Cuba, ang Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarket Association o PAG-ASA. Para po no? Magandang hapon po, Sir Steven Cuba. Welcome po sa Double B Insider. Magandang hapon po yun, Carlo. Good afternoon. Magandang hapon po, sir. Mapuna, maraming salamat po sa pagkakataon nito. At diretso na po natin na kanina nabanggit ko na, dati banggit ng DTI hanggang May 10, itong mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa inyo pong grupo, sa inyo pong monitoring, kumusta po? Matutuloy po kaya yung sabi na posibleng magkaroon ng paggalaw ng presyo sa mga pangunahing bilihin bukas, 11 sa buwan ng Mayo? Hindi natin pwedeng i-ambing ito. Let's say, pabuyan. At hindi ko sa may dito, lalakad na ng baboy, no? Hindi naman gano'n ito. Hindi na ipag-usap lamang ng DTI ng mga manufacturers. Kung pwedeng, no? Ang hindi pagtaas ng presyo. In fact, major multinational pag-investment na nagpag-invest na. Unahan lang po ng rate na bigay. Pag-investment, they will do it in May. Pero kaya ng raw material. Now, after, hindi maganda naman na bukas ay tingnan lahat ng produkto ay magtaas, di ba? Nakakatawa naman yun. Ayan, so na-drop na natin sila. So yan ay galing niya sa may SM Grandstand, sa may monumento. At hinatid natin dito yan sa may Valenzuela, Maysa. Okay, so magbabalik po tayo. Gagawa na po natin ng ibang video itong ating susunod mission para